Sige, baka may dagdag pa ako mga kasama natin sa panel. Maganda hong i-emphasize natin yung binanggit ni Chair na malaki yung pagkakaiba ng co-op sa korporasyon. At yung tinutulak po ng ating Constitution is yung social enterprise and cooperatives ay dapat bigyan ng premium ng Estado. So, what if yung share voting na binabanggit niya ay maging applicable na rin sa kooperatiba? Ano na difference ng cooperative sa korporasyon? So maganda ho siguro, baka may magpaliwanag sa panel. Siguro klaro na palaging ang co-op ay samahan ng mga karaniwang tao. So klaro yon sa mga primary co-op na parang kung may pera ka, nagdagdag ka, pero hindi ikaw ang makapangyarihan. Diba? Parang pantay-pantay pa rin tayo. Kasi sa sistema ng kooperatiba, klaro na demokratiko yung pamamaraan. Kaya maliwanag sa amin na kahit may pera dyan na sumama, tumulong yan para mapaunlad yung komunidad. Yun yung gusto natin maging batayan din ng federation. Kasi yung federation ay nagtuturo sa mga primary co-op paano yung pagiging demokratiko. Pero kung nakikita mismo namin na gusto ng i-practice ng federation ay yung pamamaraang corporation o talagang private na negosyo, parang may pagkakaiba, di ba? Parang wala ka ng leverage na magsabi na democratic control. Kasi ikaw nga, dahil may pera ka, ikaw na ang nagko-control ng federation. So yun yung sinasabi namin na parang, di ba dapat pag may maliit, kailangan tulungan? Yun yung prinsipyo ng kooperatiba. Di ba? Hindi yung dahil mayaman ka na, magko-control ka na. Kaya gusto namin ibalik yung identity ng kooperatiba na magsasama-sama tayo at magtutulungan tayo para umunlad ang lahat. Yun yung pinananawagan namin, lalo't ngayong buwan ng kooperatiba, na huwag tayong hihiwalay. Kasi yan yung problema pag mayaman ka na, parang may tendency ka na rin na mag-control. So nawawala na yung ating pinag-uplan. So yun po yung aming gustong iparating sa lahat na punta ho, manatili po tayo sa ating identity as co-op. Thank you, Romerly.